Kararating lang ni Tiffany sa Cebu galing sa Maynila. Nandito siya upang magbakasyon at i-refresh ang kanyang utak mula sa toxic environment mula sa kanyang trabaho. Mag-isa lang ang dalaga sa Cebu dahil ang kanyang pamilya ay mas piniling magbakasyon sa ibang bansa. Wala rin siyang masyadong kaibigan kaya't siya lang mag-isang nag-travel dito sa Cebu. "Welcome to Cebu," nasabi niya na lamang sa kanyang sarili sabay angat sa kanyang mga kamay nang makarating sa airport. Malaki ang kanyang ngiti sa labi dahil excited siya sa gagawin niya rito sa lugar. Tutuparin niya kasi ang mga bucket list niya at may target places na siya na gustong puntahan. Gabi na nang makarating ang dalaga sa airport kaya't bukas niya na lamang sisimulan ang gagawing pamamasyal niya. Ito kasi ang unang beses niyang makapunta sa Queen City of the South, kaya't kailangan niyang mag-ingat. Lumabas si Tiffany sa airport, hila-hila ang kanyang maleta. Napatingin siya sa kanyang relot, 8:00 na ng gabi, kaya't agad niyang pinara ang taxi nang makitang paparating na ito. "Taxi!" anya habang kumakaway. Huminto naman ang white taxi sa harapan niya at lumabas ang isang driver. Ngumiti siya sa driver at itinuro ang kanyang maleta. "Kuya, can you help me with my maleta, please?" Pakikiusap niya sa driver. "Sure, miss." Ngumisi ang taxi driver sa kanya sabay kuha sa maleta niya at inilagay sa trunk. Nagpasalamat agad si Tiffany sa driver dahil sa mabilis nitong kilos at agad nagtipa ng mensahe sa kanyang phone upang i-update ang kanyang mga magulang na nakarating na siya sa Cebu. Matapos mag-message ng dalaga sa kanyang mga magulang, ay pumasok na siya sa loob ng taxi at inayos ang kanyang sarili. Walang imik ang taxi driver sa gitna ng kanilang biyahe, kaya't nakaramdam siya ng ginhawa. Ayon sa kanyang naranasan dati, may ibang taxi driver na tanong ng tanong pati na sa personal na impormasyon ay gustong malaman. Napatingin siya sa bintana at napangiti nang makitang kumikinang na mga ilaw sa gabi. Laking syudad si Tiffany kaya't hindi na bago sa kanya ang mga nakikita niya ngayon, ngunit hindi niya pa rin maiwasan ng mamangha sa nakita. Cebu is one of her dream places at masaya siya na nagawa niyang magbakasyon sa lugar na ito. Ngunit sa gitna ng pagtingin sa bintana, hindi maiwasan ni Tiffany ang ikunutang noo lalo na nang mapansin ang pawala ng mga buildings sa kanyang paningin. Para silang papalayo sa syudad kaya't binalingan niya ang driver na ngayon ay nakasombrero na at naka-face mask. "Kuya, where are we heading?" tanong ni Tiffany sa driver. "Mukhang lumalayo po tayo sa hotel ah." Traffic man ma'am," sagot nito. "Kaya naghanap ako ng shortcut." Wala namang alam si Tiffany sa buong lugar kaya tumango siya sa sinabi ng taxi driver. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya maiwasang magduda kaya tumingin siya sa Google Map niya sa kanyang phone upang tingnan kung nasaan siya ngayon. At laking gulat niya nang makita na sobrang layo na nila sa destinasyon niya. "Kuya, lumalayo na po tayo," wika muli ni Tiffany sa taxi driver at nagsimula na siyang kabahan. "Pwedeng ibaba mo na lang ako kung hindi mo naman pala ako ihahatid sa pupuntahan ko?" Sobrang kabado niya nang sabihin niya yun sa taxi driver. Ngunit nagawa niya pa ring sabihin yun. Hindi kasi alam ni Tiffany kung anong gagawin niya sa ganitong sitwasyon dahil ito ang unang pagkakataon. Gustuhin man niyang magpanik ngunit hindi rin makakatulong ang ganon at baka mas lalala pang sitwasyon kaya't nanatili siyang kalmado. Ngunit nang mapansin ni Tiffany na may kinuha ang taxi driver sa kanyang dashboard, agad niyang kinuha ang nakahanda niyang spray for emergency mula sa kanyang bulsa at inisprayan ng mga mata nang humarap ito sa kanya. "Aray!" sigaw ng taxi driver at nabitawan ng manibela, kaya paliko-liko ang taxi na sinasakyan niya. Mabutit marunong siyang mag-drive kaya't habang busy ang taxi driver sa kanyang mga mata, nagawa niyang ihinto ang taxi kahit halos siya na ang pumalit sa pwesto ng driver. Matapos ihinto ang taxi, lalabas na sana siya nang maabutan siya ng driver at hinila ang buhok niya. "Ouch!" sigaw ni Tiffany sa sakit. "Asa ka man ka? Kuyog ka na ko!" Galit na wika ng taxi driver sa ibang lengguwahe at pilit siyang hinihilang pabalik. "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo ngunit bitawan mo ko!" sigaw ni Tiffany at sinubukan niya muli itong isprayan. "Tatawag ako ng pulis!"
Tuluyan ng nahila pabalik ang dalaga sa loob ng taxi dahil mas malakas ang naturang lalaki kesa sa kanya. Itinulak siya nito sa backseat, kaya't napahiga siya at agad siyang dinaganan ng driver na may dala ng panyo sa kanyang kamay na mukhang itatakip sa kanyang ilong at bibig. Ngunit bago pa man magawa ng taxi driver ang kanyang masamang balak sa dalaga, sinipa niyang itlog nito kaya't nanghina ito. Sinamantala niya ang pagkakataon at malakas na itinulak ang lalaki mula sa pagkakadagan sa kanya. Hindi pa man nakakaapak si Tiffany sa sahig sa labas. Nahawakan siya ng taxi driver sa laylayan ng kanyang damit. Kaya't sa takot niya ay naibato niya ang kanyang phone sa pagmumukha nito at mabilis na lumabas sa taxi. Ngunit paglabas ng dalaga, ganun na lamang ang panlulumo niya nang makitang tahimik ang lugar at walang building. Wala siyang nakita kung hindi malawak na kalsada na may damuhan sa gilid at dagat naman sa kabila. Bumilis ang pintig ng kanyang puso't naiyak nang lumabas ang driver na sapu-sapu ang mukha. Napaatras siya nang makita ang galit na mukha nito. "Asa ka man ka, ha? Balik dire!" Agad tumakbo palayo si Tiffany sa takot na maabutan muli. At nang makita na may paparating na isang truck, ay agad siyang pumagitna sa kalsada upang makahingi ng tulong. Kinaway-kaway niya ang kanyang dalawang kamay sa sobrang desperasyon. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Iyak na paghingi ng tulong ni Tiffany. "Tulungan niyo ako!" Dahil sa kanyang ginawa, napaatras ang taxi driver sa paglapit sa kanya at mabilis na bumalik sa kanyang taxi. Kaway ng kaway ang dalaga habang nanlalabo ng kanyang paningin dahil sa mga luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Gusto na agad niyang makaalis sa sitwasyon na ito. Sa kabilang banda naman, ganun na lamang pagkunot ng noo ng driver ng truck na si Third sa nakitang babae sa gitna ng kalsada. Sa isip niya ay baka isa lamang itong multo na tinatakot siya, kaya't hindi niya hininaan ang kanyang pagmamaneho. Ngunit nang papalapit ay nataranta ang binata nang makitang hindi ito isang multo kung hindi isang babae. Kaya't mabilis siyang lumikot nag-brake bago pa man masagasaan ang naturang babae. "Buang man siguro ning bayhana! Nganong nagpatunga man?" Nasambit na lamang ni Third sa inis at lumabas sa truck. "Hoy! Kung ganahan ka magpakamatay, ayaw ko damaya!" Hindi natapos ng binata ang kanyang litanya nang makitang nakahiga na sa sahigang dalagat wala nang malay. Napakurap-kurap siya't napalunok dahil baka nabangga niya ito at namatay. Nilapitan niya ito at nakahinga ng maluwag nang maramdaman na may puso pa ito. Kaya't napagdesisyon na lamang niya na dalhin ang dalagang walang malay sa kanilang probinsya sa takot na makulong. Nagising si Tiffany dahil sa ingay na hindi pamilyar sa kanya. Nagsasalita kasi ang mga ito sa ibang lengguwahe kaya't hindi niya ito maintindihan. Kaya't pagmulat ng dalaga sa kanyang mga mata, ganun na lamang ang pagkagulat niya na bumungad sa kanyang tatlong babae sa kanyang harapan. Napabalikwas siya ng bangon at mabilis na umatras hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa headrest ng kama. Sino kayo?" Natatarantang tanong ni Tiffany sa tatlong babaeng nakita niya. Nagkatinginan ng mga babae sa isa't isa na siyang nagpalito kay Tiffany. Para kasing nagulat ang mga ito sa tanong niya. "Tagalog di ay ang girlfriend ni Third?" Tanong ng babae na may bangs. "Sino daw tayo? Tagalog manano?" Wika naman ng dalagang may mahabang buhok. "Oo, Tagalog na siya." Sambit naman ng babae na pinakabata sa kanila. Litong-lito si Tiffany sa kanyang mga naririnig dahil ni isa man ay wala siyang maintindihan. Gusto man niyang tanungin ng mga ito ngunit natatakot siya na baka katulad din ng mga ito sa lalaking nagtangkang gumawa ng kasamaan sa kanya kagabi. Humarap ang mga babae sa dalaga pagkatapos ay isa-isang ngumiti. Agad humakbang ng isang beses ang babaeng may bangs at nagpakilala. "Ako si First Honor," ani ng dalagang may bangs na siyang pinakamatanda sa tatlo. "Itong kasama ko na may mahabang buhok na walang ligo, Second Honor. At ang bunso namin, Fifth Honor." Kumaway ang dalawang dalaga matapos maipakilala ng babae. Ngumiti rin ang mga ito at kumaway sa kanya. "Hi!" Napakurap-kurap si Tiffany sa narinig. Ang talino niyo naman." Nasabi niya na lamang dahil mas inuna pang sabihin ng mga ito ang kanilang mga na-achieve kesa sa pangalan nila.
Anong mga pangalan nyo? At pwede ko bang malaman kung nasaan ako? Nakapamewang si First. Ayun nga ang pangalan namin. Ako si First Honor. Itong katabi ko ay si Second Honor. At ang bunso namin na si Fifth Honor. Apelido namin ng Honor, Madi. Pero di na mo kaliwat si Nora Honor, ha? Nalaglag ang panganang dalaga sa kanyang nalaman. Hindi niya lubos akalain na pangalan pala nila ang kanilang sinabi at hindi achievement sa paaralan. At nandito ka sa probinsya ng Cebu. Dagdag pa ni First. Nandito ka kasi muntik ka nang mabangga ng kapatid namin na si Third. Sobrang gabi na kaya't dinala ka na lang niya rito. Ano bang nangyari sa'yo? Napayakap na lamang si Tiffany sa kanyang sarili nang maalala niyang nangyari sa kanya. Muntik na siyang madukot sa unang pag-apak niya sa Cebu. Nakaligtas nga siya ngunit wala naman siyang kahit na anong nadala sa kanyang bukod sa sarili niya at sarilo na nasa kanyang palapusuhan. Ano nang mangyayari sa akin? Naitanong na lamang ng dalaga sa kanyang isipan. Wala siyang alam sa lengguaheng Cebuano at hindi niya rin alam kung mag-a-adjust ba ang mga tao para sa kanya. Naibalik ang dalaga sa realidad nang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang hinihigaan ngayon at iniluwa ang isang makisig na binata. Pawis na pawis ito at hubad ang ibabaw na katawan kaya't kitang-kitang nakaukit na abs sa kanyang katawan. Namula ang pisngi ni Tiffany at agad umiwas ng tingin. Hindi kasi siya sanay na makakita ng hubad dahil wala naman siyang kapatid na lalaki at wala pa siyang nagiging boyfriend. Oh, Third! May gani kay naabot na ka. Ikaw na mag-istorya aning bayana kay Bogod Jud kog Tagalog. Kahibaw baya nga 75 rakos Pilipino pag high school? Halos dumugo ang ilong ni Tiffany sa kanyang narinig dahil wala talaga siyang naiintindihan. Baka kasi masama na palang sinasabi ng mga ito, kaya't gano'n na lamang ang kabang nararamdaman ng dalaga sa mga ito. Excuse me? Pagkuha ng dalaga sa atensyon ng mga tao sa loob ng kwarto, kaya't lahat sila'y napatingin sa kanya. Pasensya na at mukhang naaabala ko kayong lahat sa nangyari sa akin. Pwede po bang manghiram ng phone? Tatawag sana ako sa parents ko. Lumapit ang binata sa kanya. Walang signal dito, miss. May iba pa bang paraan? First time ko kasi dito at tingin ko hindi ko na magagawang plano ko sa bakasyon dahil sa nangyari sa akin. Walang ibang paraan. Wika ni Third na mukhang nainip na. Magbabakasyon ka naman, hindi ba? Dito ka na muna hanggang sa may tutulong sa'yo. Nalaglag ang panga ni Tiffany. Bakit? Hindi mo ba ako tutulungan? Busy ako. Malamig nitong wika. Dinala lang kita rito upang hindi ako makulong. Muntik na kitang masagasaang kagabi dahil nagpagitna ka na parang baliw sa tahimik na lugar na yun. Hindi naman kita ipakukulong. Magpapasalamat pa nga ako sa'yo dahil nailigtas mo ang buhay ko. Gaya ng sabi ko, hanggat walang tutulong sa'yo dito ka na muna. Marami namang magagandang lugar dito. Igagala ka ng mga kapatid ko kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, libre ka namang umalis. Wala namang pumipigil sa'yo. Hindi maiwasan ng manlumo and at the same time ay malito ni Tiffany sa sinabi ng lalaking nagangalang Third. Isa kasi siyang estranghera. Kaya't nagtataka siya kung bakit gusto ng binatang manatili muna rito sa bahay nila kung pwede naman siyang dalhin sa pulis. Pero hindi na niya magawang questionin ang intensyon nito dahil malaki ang utang na loob niya sa binata. Kaya sa isip niya, siya na lang ang gagawa ng paraan upang makabalik sa Maynila. Kahit mukhang walang balak na tulungan ng mga honor si Tiffany, pinakain pa rin siya ng mga ito ng pananghalian at tinrato na parang kaibigan. Kahit papano'y nabawasan ng kalungkutan ng dalaga sa nangyari sa kanya dahil sa mga mabubuti at nakatutuwang pag-uugali ng mga ito. Grabe pala yung nangyari sa iyo, ate ganda. Ani Fifth kay Tiffany habang nasa hapagkainan sila. Kinuwento kasi ng dalaga ang buong pangyayari sa kanya, kaya't gano'n na lamang ang reaksyon ng isa sa kanila. Mabuti na lamang at nakalabas ka agad sa taxi na yun at nakita ka ni Kuya. Grabe, superhero di ay si Kuya Third. Mabuti at may presenting of mind ka nang mangyari yon. Ani Second sabay kain sa hotdog. Kung ako ikaw, baka sisigaw lang ako.
Humagalpak naman ang tawang pinakamatanda sa kanilang lahat at mahinang tinampal ang balikat ni Second. Unsay presenting of mine? Ani first at natawa. Presence of mind siguro ano. Ayaw pud ipahalata na bogo ka uy. At napangiti si Tiffany nang magtawanan ng mga ito. Bukod nga lang kay third na napailing sa lakas ng boses ng kanyang mga kapatid. Kaya't nang magkatinginan silang dalawa, naunang nag-iwas ng tingin ng binata at nagpatuloy sa kinakain. Ano to? Tanong ni Tiffany sabay turo sa isda na may kakaibang itsura. Nag-angat ng tingin si third sa kanya. Hito. Ha? Ano to? Hito. Pag-uulit nito. Kumunot ang noo ni Tiffany at napatingin kay fifth na katabi lang ni third. Tumawa si fifth sa reaksyon niya at tumikim. Hito po ang pangalan niyan, ate. Paliwanag ni fifth. Sa English po ay catfish, pero hindi po yan nagmamyaw, ate ya. Namulang dalaga sa kahihiyan at kumuha ng isa. Prinito kasi nila ito kaya't crispy. Hindi na rin niya muling tiningnan ng binata dahil nai-intimidate siya sa aura nito. Para kasing ang hirap pakisamahan dahil kung hindi pa laging nakabusangot ang kilay, poker face naman ang ipinapakita. Para siyang angry bird. Mabutit nandito ka, ate ganda. Ani fifth sa kanya nang matapos na itong kumain. May makakatapat na si Miranda. Sigurado ako natitigil na yun sa kuya third ko kapag nalaman niya na may dinalang babae ang kapatid ko na mas maganda pa sa kanya. Ngumisi siya. Papaano kaya kung hanggat nandito ka magpanggap ka muna bilang nobya ni kuya third? Naibuga ni third ang kanyang iniinom na juice nang marinig niya ang sinabi ng kanyang bunsong kapatid. Napangiwi naman ang mga ate niya sa ginawa niya. Agad namang nilahara ni Tiffany ng tissue ang binata. Ngunit nang hindi tinanggap ay ibinalik niya na lamang sa lalagyan sa hiya. Ayaw mo ba, kuya? Tanong ni fifth sa kuya niya. Magandang ideya yun nang lubayan ka na ni Miranda. Kapalit nun, igagala mo si ate ganda sa buong badian. Sa Kawasan Falls, sa Lambug Beach, at Osmeña Peak. Tutulungan din namin si ate upang makontak niyang pamilya niya. Hindi na kailangan. Pagputol ni third matapos punasan ng kanyang sarili. Titigil din niyang si Miranda. Alam niyo naman Honey babe, I'm here! Lahat ng nasa hapagkainan ay nagulat sa panibagong boses na narinig. Ngunit higit na nagulat sa lahat ay ang binata na ngayon ay hindi na agad mapakali sa babae na bagong dating. Nang tingnan nila ang may-ari ng boses na yun, ay nalaglag ang kanilang mga panga nang makita na sexy na ito at naka-shades pa. Para itong lasing dahil pa-ekis-ekis ang paglalakad. Pero mukha rin siyang sasali sa Miss Universe sa lakad niya. Nang makarating ang babae sa tapat ni third, ay napalunok ang binata. Miranda, anong ginagawa mo rito? Gikan kad syudad gamit ang truck sa akong daddy, right? So naakay dala for me? Nagpa-cute na wika ng babae kay third na halos namutla na. Kahit na anong pagtaboy ng binata kay Miranda, na anak ng kanyang boss, hindi rin basta-bastang madali dahil malaki ang utang niya sa boss niya. Kaya't hindi rin niya alam kung papaanong makawala sa sumpang nararanasan niya ngayon. May dala siya, Miranda. Sambit ni First na may mapang-asar na ngisi sa labi. Itinuro niya ang dalagang si Tiffany na walang alam sa nangyayari. Ayan dala niya yan kagabi. Ang ganda, hindi ba? What? Naibaba ni Miranda ang kanyang shade sa narinig at namilog ang kanyang mga mata. What do you mean? Napaatras si Tiffany sa kanyang kinaupuan nang lumapit si Miranda sa kanya. Sinuri nito ang kanyang mukha at saka nilakihan pa siya nito ng mata. Gidala ka ni Honey Babe diri? Malakas na tanong ni Miranda na halos magpabingi sa dalaga. Tumalsik pang ang laway nito kaya't bigla siyang nandiri. Lumaki rin ang butas ng ilong kaya't mukhang galit na ito. Kahibaw ba ka nga kaslon nami? Napalingon si Tiffany sa mga babaeng kapatid ni Third na tawa ng tawa sa nasasaksihan. Halos namula na nga si Second at nahampas si First sa nakita. Hoy!
Kapilingin pud ni mo oy. Ani first. Di ka dawat na mo ha. Pakasli mong bugan. Si third naman ay napailing na lamang at napasapo sa kanyang noo. Sinabihan niya na rin kasi siya ng boss niya na hayaan na lamang si Miranda dahil kung sasaway niya raw, mas lalong magre-rebelde at kukunin ang gusto niya. Nagsuggest na rin ang dating boss niya na magnobya na siya upang tigilan na lang siya ni Miranda. Ngunit wala talaga siyang naging tipo. Kaya't hanggang ngayon, binibuwisit pa rin siya ni Miranda. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ani Tiffany nang lakihan siyang muli ng mata ni Miranda. Pwede pakitagalog? Mas lalong lumaki ang butas ng ilong ni Miranda sa inis. Why are you here? Alam mo bang magpapakasal na kami ni Honey Babe? Namilog ang mata ni Tiffany at agad umiling sa kanya. Mali ang iniisip mo. Tinulungan lang ako ni... Girlfriend ko siya, Miranda. Pagputol ni Third sa sinabi ni Tiffany. At nandito siya dahil ipapakilala ko siya sa mga magulang ko. What? Humarap si Miranda kay Third na seryosong seryoso. Are you serious, Third? Ako ba yatik ang gilaban ni Daddy? I told him that I will marry you and he said yes kahit kargador ka lang sa tindahan namin. Hoy Miranda, hindi mo naman boyfriend ng kapatid ko para pakasalan mo siya. At saka wag mo ang maliitin ang trabaho niya. Nag-iipon niya ng pera para makasakay niya sa barko palayo sa'yo. No! I won't accept this! Ani Miranda at napaatras. Hindi niya maiwasang magalit sa babaeng inosenteng nakatingin sa kanila. Third is mine. At ikaw? Itinuro niya si Tiffany. Go back to where you came from. At nag-walk out na si Miranda pagkatapos. Muntik pa nga siyang madulas sa pagmamadali. Kaya tawang-tawang magkakapatid bukod kay Third na napasapo na lamang muli sa kanyang noo. Sabi ko na eh. Ani second pagkaalis na ni Miranda. Obses ang babaeng na yun kay Third. Gusto na ngang pakasalan? Baka next time daddy niya ang pupunta rito. Hindi ka na magiging seaman, Third. Magiging asawa ka na lamang ni Miranda Cruz. Masaya ang kalooban ni Tiffany dahil nagtatagalog ang mga ito upang maintindihan niya ang mga pangyayari. Baka mabaliw siya sa lugar kung hindi. At kung magtatagal man siya sa lugar na ito, ay mukhang kinakailangan niya ng matuto ng lengguwahe nila, gaya ng pagkatuto nila sa wikang Filipino. Nagtungo sa lababo si Third upang hugasan ng mga pinggan. Iniisip din niya ang kanyang sinabi kanina sa mismong harapan ng babaeng dayo. Wala na kasi siyang maisip na rason dahil naiirita na talaga siya kay Miranda at palagi niyang pinagdarasal na sana'y lubayan na siya nito. Sa gilid ng mata niya, nakita niya ang pagsunod sa kanya ni Tiffany na dala rin ang pinagkainan nito. Tahimik lamang na inilapag ng dalaga ang kanyang pinggan sa lababo habang seryoso naman ang binata sa paghuhugas. Tutulungan kita upang lumayo na sa iyo ang babaeng yon. Pagbasag ni Tiffany sa katahimikan. Basta tulungan mo rin akong makauwi sa amin. Hindi mo ba balak magbakasyon? Sulitin mo ang oras mo rito bago ka umuwi. Ani Third sabay baling sa dalaga. At hindi mo ba ire-report ang nangyari sa'yo? Wala naman akong pera para gawin ang mga binanggit mo. Lahat ng gamit ko kasama ng cards ko nasa taxi na yon. Sarili ko nga lang talagang iisalba ko mula sa taxi driver na yon. Sinara ni Third ang gripo at hinarap ng tuluyan ng dalaga. Ipapasyal kita dito sa amin kung may kaya pa akong gawin. Iuwi rin kita sa inyo. Basta't habang nandito ka, magiging girlfriend muna kita. Deal ba? Ngumiti ang dalaga. Oo, deal. Gwapo ka naman kaya hindi na ako lugi. Inilapit ng binata ang kanyang mukha sa dalaga kaya't napasinghap ito. Niliitan niya ito ng mata at tiningnan ng maigi ang mukha. Paano kung hindi ako gwapo? Hindi ka papayag? Agad nag-iwas ng tingin si Tiffany at napalunok. Papayag pa rin. Tutulungan mo rin naman ako, di ba? Masasabi ni Tiffany na naging maswerte pa rin naman siya sa mga taong nagpatuloy sa kanya sa kanilang tahanan. Hindi ganito ang ine-expect niya na bakasyon ngunit nasiyahan pa rin siya dahil sa mga ito. Sa unang linggo niya kasi sa bahay ng mga honor, pinakilala siya sa mga magulang nito na puro mga magsasaka. Mababait ang mga ito at hindi siya trinato na kakaiba.
Nakita niya rin ang pang-apat sa magkakapatid na si Fourth Honor. Becky si Fourth, kaya't matagal nakilala ng dalaga dahil hindi ito kadalasang umuwi sa bahay dahil sa mga gigs sa pagme-makeup. Nasa buki rin ng badian nakatira ang pamilya Honor, kaya't pahirapan ang pagkuha ng signal. Bukod doon, pahirapan din ang pagbaba patungong lunsod. Kaya't maswerte ang merong sariling motorsiklo kumpara sa wala. Kasi malaki raw ang bayad ng habal-habal. Ngunit kahit ganon, masagana sila sa mga pananim at mga alagang hayop. Itapon mo sa harapan. Turo ni Third sa dalaga kung papaano magpakain ng manok. Lalapit yan sila. Paano itapon? Nalilitong tanong ni Tiffany at medyo kinabahan dahil sa isang manok na mukhang ready na siyang kalabanin. Galit yata yung isa. Ilagay mo sa lupa. Ni Third. Galit na yan dahil ang tagal mong bigyan. Ha? Napatingin si Tiffany sa isang manok na konti na lang ay lilipad na patungo sa kanya. Teka lang naman manok, ibibigay ko naman eh. Wala bang plato? Baka makain nila pati ang lupa. Baka gusto mo rin ang kutsara at subuan nila ang manok ko. Sarkastikong wika ni Third at na-stress na sa walang alam na si Tiffany. Ilapag mo lang, sige na. Okay, pero mukhang lalapit na talaga siya. Napasigaw at napatakbo na lamang palayo si Tiffany nang tuluyan na siyang sugurin ng manok at hinabol. Tawa ng tawa si Fifth nang masaksihan ng kaawa-awang si Tiffany na tumakbo palayo sa manok ng kanyang kuya. Napasapo na lamang si Third sa kanyang noo at na-stress lalo sa dalaga. Ngunit naiintindihan niya naman ito dahil baka walang manok sa kanila. Kaya habang tumatakbo palayo ang dalaga ay sinusundan niya ito. Help me! Sigaw ni Tiffany dahil hindi pa rin siya nilulubayan ng manok. Sabayan pa na, nadaanan niya ang isang pabo kaya't sumali na rin to sa paghabol sa kanya. Lok 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 lok. Tunog ng pabo habang humahabol sa kanya. Diyos mio, why is this happening to me? Naitanong na lamang ni Tiffany sa kanyang sarilit na pasigaw pa nang madapa siya sa tain ng baka. Kaya't naiyak na lamang siya sa nangyari sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Nakapamewang si Third na lumapit sa dalaga at tiningnan to. Tumayo ka, ang dumi mo na. Nagiging runner ka sa ginagawa mo. Kung tumakbo ka palalo, baka pati baka namin nahabulin ka na. Naligo si Tiffany sa gripo sa likod ng bahay ng mga Honor. At dahil wala naman siyang mga damit, pinahiram siya ng mga dalagang kapatid ni Third. Bukod nga lang sa pantit bra dahil mismo ang binata ang bumili para sa kanya. Kaya't hiyang-hiya talaga siya. Sa susunod, sumama ka sa akin sa bayan. Ni Third. Magtatrabaho ako sa tindahan nila Miranda at panigurado akong naroon yun. Kung maaari, nandun ka rin upang hindi niya ako makulit. Kailangan ko kasing mamuhunan ng maayos. Tumango ang dalaga sa kanya. Oo, gagawin ko yun. May telepono sa tindahan. Dagdag pa ni Third. Pwede kang makitawag doon. Nagningning ang mga mata ni Tiffany sa nalaman. Talaga? Oo, kaya tawagan mong magulang mo para ipaalam sa kanilang nangyari sa'yo. OMG! Thank you so much! Sa sobrang sayang nararamdaman ay hindi niya sinasadyang nayakap ni Tiffany si Third. Kaya't nanigas daw sa kanyang pwesto. Sobrang saya ni Tiffany dahil kahit medyo intimidating ang binata, ay gumawa pa rin to ng paraan upang matulungan siya. Salungat sa sinabi nito noong una. Thank you so much, Third. I'm so grateful. Ani Tiffany kaya't napalunok si Third lalo na nang magtagpo ang kanilang mga balat. Bukod doon, ay naamoy niya rin ang dalaga kaya't gano'n na lamang pagtambol ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Hindi na mawala sa isipan ng binata ang ginawang pagyakap ni Tiffany sa kanya. Hindi pa siya kailanmang nagkaroon ng interes sa mga babae, kung kaya't bago itong nararamdaman niya. Lumipas ang isang buwan magmula nang mapadpad si Tiffany sa probinsya ng Cebu. Nagawa niya na ring mag-adjust sa mga taong nakapaligid sa kanya. Naging straight din ang pagpapanggap niya bilang girlfriend ni Third dahil sa walang sawang pambubuisit ni Miranda sa binata na kahit sinabi na may girlfriend na ito ay hindi pa rin to marunong dumistansya. Dinala ni Third si Tiffany sa trabaho niya at ipinakilala sa mga katrabaho niya. As usual, benta ang beauty ng taga Maynila sa mga kargador, kaya't kahit ano na lamang ginagawang pagpapapansin.
Ngunit nang malaman na nobyo siya ni Third, ay tumigil na ang mga ito. Respeto na rin sa katrabaho niya. Ngunit may isa pa rin ang hindi tumitigil. At iyon ay walang iba kung hindi si Miranda Cruz, ang anak ng may-ari ng tindahan na tinatrabahuhan ni Third, na kahit halos araw-araw nang naroroon ng dalaga upang sumama kay Third, ay parang walang pakialam si Miranda. Kahit kasi hindi niya totoong nobyo si Third at nagpapanggap lamang sila, bilang isang babae, nakakawalang respeto din yung mga babaeng alam na nilang may jowa na dumidikit pa rin. Kaya't naubos ang pasensya ni Tiffany at hindi mapigilang sitahin si Miranda. Pwede bang wag mong istorbohin ang nobyo ko sa trabaho niya? Ani Tiffany kay Miranda na halos makita ng puwet sa suot. Kahit ano pang gagawin mo, hindi ka magugustuhan ng boyfriend ko. Umirap si Miranda at pinagkrus ang braso. Hindi pa naman kayo kasal, kaya pwede ko pa siyang lapitan kung kailan ko gugustuhin. At isa pa, bagong salta ka lang naman rito. At mas nauna pa ako kesa sa'yo. Hindi naman basehan kung sinong nauna Rason ng dalaga. Ang akin lang, dumistansya ka. Hindi na nakakapagtrabaho ng maayos ang boyfriend ko dahil sa'yo. Ibig lang sabihin nun, distracted siya sa kagandahan ko. Proud na wika ni Miranda at ngumisi. Kaya hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Wala siyang interes sa'yo, pwede ba? Whatever. Umirap siya. Uuwi ka sa inyong umiiyak kapag nagpakasal na sa akin si Third. Huminga ng malalim si Tiffany, nilalabanan ng sariling pasensya. Gaya ng sabi ko, huwag mong istorbohin sa trabaho ang nobyo ko. Kung gusto mong magpakasal, pakasalan mo na lang ang sarili mo at huwag mong ipilit ang sarili sa lalaking wala namang interes sa'yo. Tila napigtas ng dalaga ang pasensya ni Miranda kaya't nawala ng aroganting ngiti sa labi nito. Hoy! Ikaw na taga Maynila ka? Kung unsa na lamang imong giingon? Asik nito kay Tiffany. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Boyfriend mo lang siya. Hindi pa asawa kaya't hayaan mo ako sa gusto ko. At tingin ko naman hindi mo naman talaga gusto si Third Kasi mukhang high class ka naman. Sigurado ako na hindi mo tayo pang kargador na kagaya niya. Kaya't hayaan mo nga ako maglandi sa kanya. Ouch! Hindi na napigilan ni Tiffany ang kanyang sarili at sinampal niya si Miranda sa pisngi. How dare you? Hindi makapaniwalang sigaw ni Miranda na sobrang nasaktan sa sampal na hindi niya inaasahan. Pati ang mga trabahante sa tindahan ay natigilan at napatingin sa kanila. Pasensya na, gumalaw ang kamay ko Hindi niya sinasadya. Ani Tiffany. Galit kasi ito sa mga taong pinipilit ang sarili sa iba. Nagtangis ang bagang ni Miranda at nandilim ang kanyang mga mata. Burikat ka! At nagsabunutan silang dalawa kaya't iniwan ni Third ang kanyang trabaho. At dali-daling hinila palayo si Tiffany mula sa galit na si Miranda. Halos nagkagulo ng lahat at ang iba'y nagbibidyo pa. Natigil lang ang away nang dumating ang boss at galit na isinigaw ang pangalan ni Miranda. Miranda! Tumigil si Miranda sa paghila sa buhok ni Tiffany at gulat na tiningnan ng kanyang daddy. Daddy! Lumapit si Miranda sa daddy niya. Daddy, that girl started it. Iyang giagaw si Third na ko. Dad, please, let me marry Third. Ibigay mo sa kanyang gusto niya in exchange. Let me marry him. Mr. Cruz, ani Third habang nakahawak ang kanang kamay kay Tiffany na gulong-gulo na ang buhok. Basin dili na ako magpadayon diri. Kung pirme magning ani sir. Pinagsalikop ni Third ang kamay nila ng dalaga. I have a girlfriend at ayoko siyang hindi nire-respeto. I'm sorry Third. Ani ng boss at inilingan si Miranda na nanlulumo na. Let's go Miranda. Let's talk. Daddy! Iyak ni Miranda at nagpapadyak na sumusunod sa daddy niya papasok sa kotse nila. Tawang-tawa ang pamilya ni Third nang ikinuwento ang buong pangyayari pag uwi namin. Halos maiyak nakakatawang panganay sa kanila at pati ang mga magulang nila'y natawa na rin. Imutato gikusi ang bugan sa bigaon, Madi. Ani ng Becky na si Fort. Abay gusto pang maging part sa family namin hindi nga siya kasya. Bakit mo naman kasi sinampal? Ani second.
Sana nandun ako nang makita ko. Ginamot ni Third ang sugat ng dalaga gawa ng pagsabunot at pagkalmot sa kanya ni Miranda. Sinabi ng dalaga na kaya niya namang gamutin ang sarili niya ngunit nag-insist si Third, kaya't hinayaan niya na lamang. Sobrang puti pa naman ang balat ng dalaga kaya't sensitibo agad sa sugat. Namumula agad ang balat. Pasensya na, hindi ako taga rito ngunit ganun ang ginawa ko. Medyo nakukonsensyang wika ni Tiffany. Gusto ko lang kasi na matauhan siya at naaawa na rin ako sa sitwasyon ni Third. Nag-angat siya ng tingin sa binata. Sana hindi ka mawalan ng trabaho dahil sa akin. Ayos lang. Wika ni Third matapos magamot ang sugat ng dalaga. Plano ko rin naman ang umalis doon dahil lilipat ako ng ibang trabaho. Hindi rin naman ako magtatagal sa ganung trabaho dahil sasakay na ako ng barko soon. Tumango si Tiffany at ngumiti ng matamis sa binata. Sana matupad mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Natigilan si Third dahil sa ngiti ng dalaga. Kung noon ay simpleng pagtibok lang nararamdaman niya sa puso niya, ngayon ay mas lumalala pa. Batid niya na hindi ito dapat mas lalalim pa dahil hindi naman magtatagal ang dalaga sa kanilang lugar. Ngunit hindi na talaga mapigilan ang kanyang nararamdaman. Inaamin na niya sa kanyang sarili na may pagtingin na siya kay Tiffany. Kaya nang sila na lamang dalawang natira, hindi sinayang ni Third ang pagkakataon. Tiffany, seryosong tawag niya sa pangalan ng dalaga. O bakit? Gusto mo bang mamasyal? Namilog ang mata ni Tiffany. Saan? Sa mga lugar dito sa amin. Kung gusto mo ipapasyal kita para hindi masayang ang bakasyon mo dito sa Cebu. Gagawin mo yun? Tumango si Third. Oo, at pagkatapos kitang ipasyal, i-contact mo ng pamilya mo sa nangyari sa'yo. Nakaramdam ng saya sa puso si Tiffany dahil sa offer ng binata. Gusto niya man itong yakapin sa kasiyahan pero umiwas ang binata. Bago pa man niya magawa yun, kaya nakaramdam siya ng hiya. Huwag mo na akong yakapin. Ani Third at napalunok. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Napakagat sa ibabang labi si Tiffany. Bawal palang yakapin ng boyfriend? Gulat na napalingon sa dalaga si Third. Ha? Ngumuso si Tiffany. Ikaw ang mismong nagsabi na hanggat nandito ako, boyfriend kita. Tapos na ba ang pagpapanggap natin? Sumeryoso ang tingin ni Third sa kanyang sinabi. Bakit? Kung sasabihin ko bang gusto kita maging totoong girlfriend, papayag ka ba? Namilog ang mata ni Tiffany at hindi nakapagsalita. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya sa tanong na iyon. Ha? Yun lang nasabi niya kay Third. Never mind. Tumayo na si Third. Matulog ka na. Pag-uusapan natin ang tungkol sa gala bukas. Napatayo na rin si Tiffany. Paano kung papayag ako, Third? Anong gagawin mo? Bumilis ang pintig ng puso ni Tiffany nang bumaling sa kanya si Third at humakbang palapit sa kanya. Eddie, girlfriend na kita? Seryosong wika ni Third at napapikit na lamang ang dalaga nang siniil siya ng halik ng binata kasabay ng paghapi nito sa kanyang bewang. Natapos ang gabi na yon na may nabuong pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Hindi lubos akalain ni Tiffany na may oras pa ang kanyang puso na tumibok para sa isang tao dahil sa sitwasyon niya ngayon. At ganun din ang binata. Hindi niya akalain na darating ang panahon na iibig siya sa isang babaeng dayuhan. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Hindi na muling ginulo si Third ni Miranda dahil napagsabihan na ito ng kanyang daddy. Kaya mapayapa na muli si Third sa kanyang trabaho. At hindi lang yon. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, meron na siyang nobya na sobrang ganda. Kaya't ganado siya palagi na matapos ang maagang trabaho niya upang makagala sila ni Tiffany na pinangakuan niya. Nang mag-weekend, iginala ni Third ang kanyang nobya sa mga magagandang lugar sa Badian. Sakay lamang ang kanyang motorsiklo. Una nilang pinuntahan ang Badian Highlands, kung saan kitang-kita ang halos buong view ng Badian isama na rin ang Badian Island. Ang ganda! Masayang wika ni Tiffany at nag-posing. Picturean mo naman ako. Kapag may phone na ako, send mo sa akin ha. Hindi mapigilang mapangiti ni Third. Para kasing nakita na niya ang future niya kasama ang nobya niya. Kahit bago pa lang sila,
Iniisip na yun ng binata lalo na't alam niya na hindi galing sa mahirap ang nobya niya. Matapos ang Badian Highlands ay dumiretso sila sa Osmeña Peak. Sobrang ganda ng tanawin at ang ginaw din, kaya't nasasayangan si Tiffany na wala siyang phone. Kapag babalik ka na rito, susunduin kita sa airport. Ani third sa kanya matapos nilang gumala sa Osmeña Peak para makabalik ka rito ng maayos at makuhanan mo ng litrato ang mga tanawin dito. Yumakap si Tiffany sa likod ni Third habang pareho silang sakay sa motorsiklo na si Third ang nagdadrive. Thank you, Third. Ang ganda ng memories ko dito sa Cebu. Lalo na't isang kagaya mong nakilala ko rito. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Third sa nobya. Saan mo pa gustong gumala bukas? Sobrang nag-enjoy ako, Third. Lalo na't kasama kita. Napangiti na lamang si Third at pinakiramdaman na lamang ang yakap ng dalaga habang papauwi na sila sa bahay. Lumipas muli ang buwan mula nang mapadpad si Tiffany sa probinsya ay napagdesisyon niya niyang hindi muna kukontakin ng kanyang mga magulang. Nasiyahan na kasi siya sa naging buhay niya kasama si Third at ang pamilya nito. Marami rin siyang na-explore at natututunan. Maganda ako, ani Tiffany sabay tingin kay Third na may isinusulat sa notebook. Pareho silang nakaupo sa sahig sa sala. Tinuturuan kasi ni Third ang kanyang nobya ng basic Bisaya. Ano sa Bisaya yun? Guwapa ko. Umawang ang labi ng dalaga. Guwapa ko? Oo, guwapa ka. Ani Third sabay hawak sa kamay. Guwapa ang akong uyab. Maganda ang aking girlfriend. Napakagat sa ibabang labi si Tiffany upang pigilan ang kilig na nararamdaman. Ano naman sa Bisaya ang pogi ng boyfriend ko? Ngumisi siya. Gihigugmakti ka. Gihigugmakti ka? Oo, gihigugmakti ka, Tiffany. Nagulat na lamang si Tiffany nang may lumipad na unan at natamaan si Third. Mula ito kay Fourth na tawang-tawa. Hoy, Maddie! Malandi yang si Thirdy ha? Inuuto ka niyan. I love you ang meaning ng gihigugmakti ka. Napangiti si Tiffany sa nalaman at tiningnan ng nobyong namumula na. Love mo ko? Asar na tanong ni Tiffany. Uy! Bakit naman hindi? Girlfriend kita kaya't malamang mahal kita. Ikaw, mahal mo ba ako? Tanong ni Third sabay angat ng kanyang kilay na parang hinahamon niya ang nobya niya. Oo, gihigugmati ka, Third. Nang sabihin yun ni Tiffany sa kanyang nobyo, ay naghiyawan ang pamilya nito dahil sa narinig. Tanging si Third lang kasi ang totoong lalaki dahil si Fourth ay Becky naman. Kaya todo suporta sila sa gusto ng binata sa relasyon. Si Third lang din kasi ang makakapagpatuloy sa apelido na honor. Kaya't hindi mapili ang magulang sa gugustuhin ng anak. Basta't hindi lang ito tatanda na mag-isa. Dumating ang kaarawan ni Third at gustong sorpresahin ni Tiffany ang binata. Kaya't nagpasama siya sa nakababatang kapatid ni Third na si Fifth na excited din sa pagsusorpresa niya. Mabutit pinayagan tayo ni Kuya na gumala na tayo lang sa lungsod, no? Ani Fifth. Excited ako sa iregalo mo sa kuya ko, ate ganda. Napangiti si Tiffany. Ilang buwan na siya sa Cebu at marami na siyang alam tungkol sa nobyo niya. Gusto niya itong bigyan ng regalo kaya't sinangla niyang relo niya na regalo ng papa niya upang magkaroon ng pera. Ate ganda, curious ako. Ano palang trabaho mo sa Maynila? Isa akong nurse. Namilog ang mata ni Fifth sa sinabi ni Tiffany. Para siyang mas lalong namangha sa nobya ng kanyang kuya dahil hindi niya lubos akalain na isang profesional ang kaharap niya. Talaga po? Pangarap ko rin na maging nurse, ate. Ani Fifth at humawak sa braso ni Tiffany. Papatungo sila sa isang cake shop upang tumingin sa mga cakes. Mahirap po bang mag-apply? Siguro, pero may sariling ospital ang magulang ko kaya't doon ako nagtatrabaho. Nalaglag ang panga ni Fifth at nabitawan niya ang braso ni Tiffany. Wow! Sobrang yaman mo naman pala, ate ganda. Nagningning na ang mga mata ni Fifth. Pero bakit hindi ka agad nang hingi ng tulong sa pamilya mo, ate? Nagtitiis ka sa amin, sobrang yaman mo naman pala. Nagustuhan ko dito Ani Tiffany sabay ngiti kay Fifth. Kaya ayaw ko muna umuwi.
Marami pang pinag-usapan ng dalawa habang namimili sila ng ireregalo kay Third sa birthday nito. Bukod sa cake, naghanap din sila ng iba pang ireregalo sa binata. Ate, diyan ka lang Titingin ako sa kabila kung may tinda ba silang souvenir. Ani Fifth kay Tiffany. Babalikan po kita kapag bukas pa doon. Tumango ang dalaga. O sige, Fifth. Nang umalis si Fifth, ay tumingin si Tiffany sa mga nakadisplay sa harapan niya. Kadalasan sa mga tinda ay mga black t-shirts na may designs, sombrero at mga mura na mga shades. Alin kaya rito ang bagay kay Third? Naitanong niya na lamang sa kanyang sarili. Miss, mupalit ka? Tanong ng tindera sa kanya. Oo, bibili po ako. Sagot ni Tiffany na naiintindihan na ang tanong dahil sa mga turo ni Third sa kanya. Magkano po ang t-shirt na yan? $3.50. Sagot ng tindera. Isa po niyan, ani Tiffany. Ngunit sa gitna ng pagkuha niya ng pera sa wallet, isang van na kulay itim ang biglang huminto sa harapan ng tindahan. Akala ng nakararami ay customer lang kaya't hindi nila ito pinansin at nagpatuloy lamang sa kani-kanilang gawain. Ngunit akmang magbabayad ng dalaga sa gusto niyang bilhin. Nabitawan niyang kanyang hawak na wallet nang biglang may humili sa kanya papasok sa van at agad tinakpan ng kanyang bibig. Nakita ito ng tindera at ni Fifth mismo na babalik na sana kung saan niya iniwan ang dalaga. Ate! Sigaw ni Fifth at huli na ang lahat dahil agad na humarurot ang van palayo sa tindahan. Dala si Tiffany na nawalan na ng malay. Nagkagulo ang palengke dahil sa kidnapping na nangyari at agad inireport sa pulisya. Walang plate number ang van kaya't ang tanging pag-asa lamang upang matrak ang van ay ang CCTV sa bawat daan. Hindi maipaliwanag ni Third ang kanyang nararamdaman ng mabalitaan sa mismong kaarawan niya ang pagdukot ng kanyang nobya. Halos hindi siya makatulog at tumulong sa paghahanap. Pati ang pamilya niya ang nag-aalala sa nangyari. Iyak nang iyak din si Fifth at sinisisi ang sarili niya dahil iniwan niya si Tiffany. Lahat ay alalang-alala sa nangyari sa dalaga. Third, naaba kay contact number sa pamilya ni Tiffany? Tanong ni First kay Third na natigilan sa tanong niya. Nagdadalawang isip kasi ang binata sa tanong ng kanyang kapatid. Kapag hinihingi ang numero ng pamilya ni Tiffany, ibig sabihin, kailangan nilang malaman kung anong nangyari sa anak nila. At natatakot si Third na baka kapag may alam na ang pamilya ng nobya niya, ay hindi na sila magkikita pa. Ngunit wala na silang choice. Kailangan ng malaman ng pamilya ni Tiffany upang matulungan sila sa paghahanap sa dalaga. Sa kabilang banda, nagising si Tiffany sa isang abandonadong building habang nakatali ang kanyang kamay at paa. Medyo madilim din ang lugar kaya't nakaramdam siya ng takot para sa sarili. Huli niyang naalala ang eksenang bumibili siya ng t-shirts sa isang tindahan, ngunit hindi niya ito nagawang bayaran dahil sa biglaang humila sa kanya papasok sa loob ng van. Well. Gising na palang Disney princess? Namilog ang mata ni Tiffany nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Nagpalingalinga siya at umawang ang labi niya nang makita si Miranda, kasamang dalawang lalaki na mukhang mga tambay dahil sa kanilang mga aura. Magtatagalog ako para naman maintindihan mo, ani Miranda sabay ngisi sa akin. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Kumuyom ang kamao ni Tiffany. Nandito ka dahil ipipilit mong muli ang sarili mo sa nobyo ko. Tumpak! Tumawa si Miranda. Ayaw kasi akong pagbigyan ng daddy ko Akala ko mahal niya ako pero hindi pala dahil hindi niya ako pinagbigyan. Kaya't ako nilang ang gagawa ng paraan para mapasakin na si Third. Baliw ka kung ganun. Hindi ako baliw. Singhal niya at sinampal ako sa pisngi. Gusto ko lang si Third at gusto ko siya ay akin lang. Baliw ka nga talaga. Conclude muli ni Tiffany. Hindi mo ba tanggap na ayaw sa'yo ni Third? Hindi ka sasaya niyan, Miranda. Alam ko yun. Hinawakan niyang baba ng dalaga at hinigpitan niya ang pagkakahawak nito. Pero sasaya ako kapag mawala ka na sa paningin ko. Well, wala tayo sa lugar natin. Sobrang layo natin ngayon. Kaya't hindi ka maaabutan ng kung sino man ang tutulong sa'yo. Tumawa siya. Tawagan ko nga si Third. Sasabihin ko sa kanya na dinukot rin ako. So, magdadalawang isip siya kung sinong una niyang ililigtas.
Nagdial ng numero ni Third si Miranda at nagulat siya nang sumagot agad to. Hello? Honey babe! Dinukot ako! Miranda! Ani Third sa kabilang linya. Nasa bahay siya ng boss niya at napag-alaman niya na si Miranda ang may gawa ng pangingidnap sa nobya niya. Gusto mong magpakasal sa akin, hindi ba? Namilog ang mata ni Miranda sa narinig. Oh my gosh! So, pinipili mo na ba ako, Third? Kumunot ang noo ni Tiffany sa narinig. Oo, pinipili kita, Miranda. Ani Third at napapikit. Asan ka? Umuwi ka na. Ito, dinukot ko itong burikat na babaeng to. Asyumera kasi na siyang pipiliin mo. Humagikhik si Miranda sabay baling kay Tiffany. Oh, nagtagalog kami para maintindihan mo. Pinipili na ako ni Third. Pakakasalan niya na raw ako. Miranda. Yes, honey babe. Pakawalan mo na si Tiffany. Uuwi na siya sa Maynila. Pinapahanap na siya ng magulang niya. Namilog muli ang mata ni Tiffany sa narinig. Kinontak na ni Third ang pamilya ko? Naitanong na lamang ni Tiffany sa kanyang isip. Hindi na siya babalik dito, right? Ani Miranda. Alam mo, ayokong makitang pagmumukha niya, honey babe. Naiinis ako. Oo, hindi na. Sagot ni Third. Kaya pakawalan mo na siya, Miranda. Hindi na siya babalik rito. Okay, honey babe. Wait for me, ha? Tatadyakan ko lang ng paulit-ulit ang babaeng to bago ko siya pakawalan. Namilog ang mata ni Third sa narinig. Miranda, wait! Ibinaba ni Miranda ang tawag at saka tinadyakan ng pagmumukha ni Tiffany. Kaya't napahiga muli ito sa sahig. Tawa ito ng tawa sa kapaulit-ulit na tinatadyakan ng katawan hanggang sa manghina na ang dalaga. Ayan! Sakto na yan! Maaari ka nang umuwi sa inyo taga Maynila at huwag ka nang bumalik rito, ha? Halos mawala na ng hininga si Tiffany dahil sa sakit ng kanyang mukha at katawan mula sa pagtadyak sa kanya ni Miranda. Hindi rin siya lubos makagalaw kaya't nang umalis na si Miranda kasama ang kanyang mga tauhan, ay gumapang siya upang makasunod. Ngunit hindi na kinaya ng katawan niya kaya't tumigil siya at doon nawala ng malay. Umuwi si Miranda sa kanila na parang walang ginawang kasamaan at nasiyahan siya nang makita niya si Third doon kasama ang kanyang daddy. Third! Ani Miranda sabay yakap sa binata. Wala nang naramdaman ngayon si Third kung hindi galit na lamang sa babaeng yumakap sa kanya. Ginawa niya kasing pain ng sarili niya upang bumalik si Miranda. Dumating na rin ang mga magulang ni Tiffany na hindi rin basta-basta. Dumiretso mga ito sa lugar kung saan inilagay ni Miranda si Tiffany kasama ang escort ng mga pulis. You will marry me, Third? Tanong ni Miranda sabay haplos sa mukha ni Third. You will choose me over her, right? Do you already accept that you will be mine forever? Habang sinasabi yun ni Miranda ay sumikip ang dibdib ng kanyang daddy. Alam niya kasi na may problema sa pag-iisip ang anak niya kaya't nasasaktan siya sa mga pinagsasasabi nito. Hinawakan ni Third ang kamay ni Miranda kaya't kinilig naman ang dalaga. Pinipili kita, Miranda. Seryosong wika ni Third. Para magtungo sa mental hospital. At gano'n na lamang ang pamimilog ng mata ni Miranda nang lagyan siya ng posas ni Third sa kamay at agad may kumuha sa kanya ng mga pulis. What is the meaning of this, Daddy? Ani Miranda. Third! Traitor ka! I'm sorry, anak. Ani ang daddy niya sabay hawak sa kanyang pisngi. But this is for you, so you won't harm other people again. No! No, Third! Save me! Save me from these people! No! Napasapo na lamang si Third sa kanyang noo at hinintay na lamang ang balita patungkol sa kanyang nobya. Nang bumalik ang mga magulang nito, walang malay si Tiffany na isinugod sa ospital. Nangako si Mr. Cruz na sasagutin niya ang hospital bills pero tinadtad lamang siya ng masasakit na salita ng mga magulang ni Tiffany. No thank you, Mr. Cruz. Nakakahiya naman na ikaw pang sasagot sa gastusin namin dahil sa anak mong baliw. Ani Mrs. Laurel, ang mama ni Tiffany. And gosh, hindi ko akalain na ganito ang madadatnan namin sa anak naming nagbabakasyon lang dito sa Cebu. Halos hindi alam ko anong sasabihin ni Third sa pamilya ni Tiffany. Nag-alala rin siya sa dalaga ngunit hindi siya makalapit dahil sa galit na galit ng mga magulang. At ikaw ba si Third Honor? Ang tumawag sa akin?
Nakaangat ang kilay na tanong ni Mrs. Laurel sa binata na kinakabahan. Oo, ako nga po. Ani third. Nobyo ka ba niya? Totoo bang sinasabi ng mga tao rito? Mahal ko po ang anak nyo. Kaya pala hindi mo kami kinontak agad nang malamang may nangyari sa anak ko. Dinala mo sa inyo't at tinake advantage ang kabutihan at kainosentehan ng anak ko. Akusan ni Mrs. Cruz. Nadakip ng taxi driver na nagtangkang dumukot sa anak ko. Baka naman gusto mo ring ikulong kita dahil considered na dinukot mo rin ang anak ko. Mawalang galang na po, Mrs. Laurel. Ngunit hindi yun ang intensyon ko sa anak nyo. Nagmamahalan po kami. Wala akong pakialam sa pagmamahalan ninyong dalawa. Dahil ang love story ninyo magtatapos na rito. Iuwi na namin ang anak namin at hindi na siya babalik pa rito. At isa pa, may na-achieve ka rin ba? Kasi kung wala, huwag mong pangarapin ang anak ko. Ayaw namin ng lalaking bubuhayin ng anak ko. Lubos na nasaktan si Third sa sinabi ng ina ng kanyang mahal. Ngunit totoo rin naman, wala pa siyang naaabot sa buhay. Kaya ang kapal naman ng mukha niya upang pangarapin ng isang katulad ni Tiffany na marami nang narating sa buhay. Kaya tinanggap niya na lamang ang kabiguan niya sa pag-ibig at hinayaang makawala si Tiffany sa kanya. Hindi rin naman siya hinayaan na makita muli ang dalaga kaya't ang tanging ginawa niya na lamang ay ang isipin ng magagandang ngiti nito. Bukod doon, ang sitwasyon nilang dalawang nagpatulak sa kanya upang magpatuloy sa pangarap niya. Ang makasakay niya sa barko na matagal niya nang inaasam. Ang maging seaman na sandaling na-delay dahil sa kahirapan. Ngunit ngayon, may rason na siya upang abutin ang gusto niya. Iyon ay upang maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Tiffany Laurel. Kaya't sa mismong pag-alis ni Tiffany sa Cebu kasama ang kanyang mga magulang, ay ang pagtanggap din ni Third ng balita na maaari na siyang makasakay sa barko na matagal na nang hinihintay. Bumalik na sa dating buhay ang buhay ni Tiffany. Nang bumalik siya sa Maynila, naramdaman niyang muli ang karangyaan ng kanyang buhay. Ngunit kahit halos meron na sa kanyang lahat meron pa rin kulang kaya't kahit nakabalik na siya, hindi pa rin niya halos magawang ngumiti dahil naiwan niya ang kanyang mahal sa lugar na iyon. Naiwan niya si Third at ang kanilang mga alaala sa Cebu. At wala siyang balak na ibaon to sa limot, kahit ilang lalaki nang inireto ng kanyang mga magulang sa kanya. Gosh, Tiffany! Ayaw mo ba kay Erickson? Anak siya ng mayor sa ating lugar and he likes you. Pero hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Don't tell me niisip mo pa rin ang naging nobyo mong kargador. Naibagsak ni Tiffany ang kutsara sa pinggan niya at malamig na tiningnan ng kanyang ina. Nasa hapagkainan sila ngayon at sila lang dalawa dahil nasa ospital ang papa niya. Doktor kasi ito. Hindi siya kargador lang, ma. May pangarap si Third. My gosh, hindi ko akalain na in love ka sa ganun. Kung wala ka nang sasabihing maganda, gusto ko pong kumain ng maayos dahil may duty pa ako mamaya. Malamig na wika ng dalaga sa ina na ngayon ay nakokonsensya na. Ano pang gagawin ko sa'yo, darling? It's been months. Alam mo ba na alalang-alala kami sa'yo? Ang daming nangyari sa'yo sa lugar na yun. Napapailing na lamang ang mama niya. Pero if you really like that guy, wala naman siguro kung magagawa pa. Gulat na nag-angat ang tingin si Tiffany sa mama niya. What? Ayoko naman natatanda kang dalaga, no? You're my only child, Tiffany. And I only want what's best for you. Pero kung ang lalaking talagang yon ang nagpapasaya sa'yo, make sure na may naabot siya sa buhay bago mo siya iharap sa akin, please lang ha. Hindi makapaniwala si Tiffany sa sinabi ng kanyang mama. Maarte kasi ito sa mga lalaki, kaya't hindi niya akalain na bumigay ito kalaunan. Kaya nang malaman yon, agad sinearch ng dalaga ang social media ni Third pero sadly, wala nang lumalabas sa social media nito. Sinearch niya ang kapatid nito at nag-send ng message. Ayon kay Fifth, nakasakay na ng barko si Third at pinursu na ang pagiging seaman internationally. Masaya ang dalaga sa nalaman ngunit kinakabahan na baka tuluyan na siyang makalimutan ni Third. Ngunit palaging sinasabi ng kanyang kapatid na kumakayo daw ang kuya niya upang maabot siya. Sa mga kataga lamang na yun ay napanatag na si Tiffany at pinagpatuloy na lang din ang buhay habang naghihintay sa kanya na maging matagumpay.
Lumipas ang 2 taon at nakibalita pa rin si Tiffany kay Third. Ayon kay Fifth, nakapagpatayo na rin ng bahay ang kanyang kapatid at bumaba na sila mula sa bukid para malapit na lamang sa palengke. Masaya rin ang dalaga sa nalaman ngunit nakaramdam din siya ng kaba. Lalo na nang tanungin niya si Fifth patungkol sa kuya niya sa tawag. Hindi ka na po binabanggit ni kuya, ate. Malungkot na wika ni Fifth sa kanya. Nang sinubukan kong banggitin ang pangalan mo sa kanya sa tawag, para po siyang umiiwas. At ate, sana hindi ka mabibigla Bago ko palang kasi itong nalaman. Napalunok si Tiffany. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Bababa raw si kuya sa barko at may liligawan daw. Ani Fifth, hindi niya binabanggit kung sino ate pero liligawan niya raw po. Kumirot ang puso ni Tiffany sa narinig. Mukhang umibig na muli si Third at ibang babae na. Masakit sa kanyang puso pero wala siyang magawa dahil pinaglayo na sila ng tadhana. Sige, maraming salamat Fifth ha. Ibababa ko na ito. Mag-uusap pa naman tayo ate, hindi ba? Ani Fifth, kahit iba ng nobya ng kuya ko, kakausapin mo pa rin naman ako, hindi ba? Pinigilan ni Tiffany ang kanyang sarili na maluha. Oo naman. Magkaibigan tayo, Fifth. Kahit mag-uusap pa rin tayo. O sige, ibababa ko na to Magjo-duty pa kasi ako Pagbaba ni Tiffany sa tawag ay napahagulgol na lamang siya sa loob ng banyo. Nasasaktan kasi siya dahil sa katotohanang hinintay niya si Third ngunit ang mabalitaan na may mahal na itong iba ay masakit sa kanya. Iyak siya ng iyak at nang maubos ang luha niya ay naghilamos agad siya sa powder room ng ospital bago siya lumabas at para magpatuloy sa trabaho na parang walang nangyari. Nurse Steve! Natigilan si Tiffany na magtungo sa isang kwarto ng pasyente nang tinawag siya ng isang nurse na nasa counter. Malaki ang ngiti nito sa labi at sinenyasan pa siya na lumapit. Nurse Jo! Bungad ni Tiffany nang makalapit. O bakit? Ang swerte mo! Nagtatatalong wika ni Nurse Jo sa dalaga. May nagpadala sa'yo rito Kumunot ang noo ni Tiffany. Ha? Padala? Ano yun? Kinuha ni Nurse Jo ang isang bouquet ng bulaklak at ibinigay kay Tiffany na gulat. Para kay Nurse Tiffany Laurel daw. Kinikilig na wika ni Nurse Jo. Isang poging nagpunta rito, hinahanap ka. Kaso wala ka Kahit sabi babalik na lang daw siya sa susunod. At pakibigay na lang daw sa'yo. Ang gwapo ng lalaki, moreno. Parang artista. Bumilis ang pintig ng puso ni Tiffany sa narinig at naibaba ang tingin sa bouquet na sobrang ganda. Kanino to galing? Anong pangalan niya? Ay, hindi nagsabi. Ang sabi niya lang, maliligaw siya sa'yo. Tumili si Nurse Jo. Kakajowa ka na rin. Sana all. Agad tiningnan ng dalagang bulaklak at may nakita siyang note. Kaya't agad niya itong kinuha at binasa ang laman. Halos maiyak ang dalaga nang makita ang mensahe sa note. Pwede na po ba akong pumasok muli sa puso mo, Miss Manila? Kung balak mo akong tanggapin muli, nasa labas lang ako ng ospital. Naghihintay sa'yo. Third, Brandon, Honor. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at lumabas na siya ng ospital dalang bulaklak. Tinawag pa nga siya ng kanyang katrabaho na nurse ngunit para na siyang nabingi dahil ang tanging naririnig niya lang ay ang sigaw ng puso niya. Paglabas niya sa ospital ay nagpalingali nga siya. Miss na niya si Third at ngayon lang muli silang magkikita. Third, nasan ka na? Tanong ni Tiffany na naiiyak na. Nandito ka pa ba? Ha? Kinakabahan lalo ang dalaga dahil baka huli na ang lahat. Third? Nandito ako. Agad na bumaling si Tiffany sa nagsalita't doon. Tuluyan ang tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita ang tanging lalaki sa puso niya. Ibang-iba na to. Siguro dahil na rin sa naabot sa buhay. Mamahalin ng damit at pormadong-pormado na. Manliligaw ako, Tiffany. Ayos lang ba? Tanong ni Third sa kanya. Bakit mo pa ako liligawan? Kailangan pa ba yun? Gihigugmak gihapon ti ka, Third. Miss na po kita.
Gihigugma gihapon usab ti ka, Tiffany. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama. At niyakap ng binata ang kanyang mahal na ilang taon niyang hindi nakasama at nakita. Ang araw na yun ay nabuo muli ang kanilang pag-iibigan. Ngunit ngayon, alam na nila sa sarili nila kung saan sila papatungo. Ipinakilala ni Tiffany ang kanyang nobyo sa kanyang mga magulang at tanggap agad doon ni Mr. and Mrs. Laurel dahil nakikita naman nila na may naabot na ang lalaking minahal at hinintay ng kanilang anak. Bukod doon, panatag na rin ang kanilang loob dahil alam nila na sasayang anak nila at suportado nila ito. Nagstay si Third sa Maynila ng ilang linggo upang makasama ang kanyang mahal na si Tiffany, kung saang parte ng Luzon na lamang sila gumala at nag-date dahil maraming taon din ang nasayang sa kanilang dalawa. Kailan ang uwi mo sa Cebu? Tanong ni Tiffany habang magkahawak kamay silang naglalakad sa buhangin sa isang beach resort sa lugar na pinuntahan nila. Ilang linggo ka na rito. Sigurado ako na namimiss ka na ng pamilya mo. Tinataboy mo na ba ako? Balik tanong ni Third sa nobya niya. Gusto pa kitang makasama. Ngumuso naman ang dalaga. Nagtatanong lang naman kasi gusto kong sumama sa'yo. Natigilan si Third sa paglalakad at gulat na binalingan ng nobya niya na nakangiti na ngayon. Gusto mong sumama? Tumango ang dalaga. Oo, masama ba? Hindi, pero wala kang magandang alaala ron eh. Gusto mo pa ring bumalik? Walang magandang alaala. Tumaas ang kilay ni Tiffany sa sinabi ng kanyang nobyo. Mas marami ang magandang alaala ko doon kesa kasamaan, Third. Hindi mananaig ang nangyari sa akin noon, ang pagtungo ko muli sa lugar kung saan kita nakilala. Kaya kung pupunta ka, sasama ako sa'yo. Magbabakasyon muli ako ron, ngunit sa pagkakataon na to, kasama na kita. Kaya wala nang masamang mangyayari sa akin. Hinawakan ng binata ang kanyang mukha at mapungay siyang tiningnan. Kapag ba ikakasal tayo, gusto mo bang tumira doon? Kasal agad? Saan ba'y tututungo? Tanong ni Third. Doon naman tayo tutungo, di ba, Tiffany? At magkakaanak tayo ng marami para hindi sayang ang lahi nating dalawa. Namula ang mukha ni Tiffany sa sinabi ng kanyang nobyo. Agad niya kasi itong na-imagine kahit pulang-pula ang mukha niya. O pwede namang dito tayo sa Luzon titira. Anya sabay ngisi sa dalaga. Ayos lang naman. Grabe naman yung plano mo. May singsing ka na ba para pag-usapan ng ganyan? Kababalik lang natin sa isa't isa, di ba? Tss, ayoko na rin namang patagalin ng lahat. Kaya oo, may singsing ako kaya... Namilog ang mata ni Tiffany at napasinghap ng lumuhod sa buhangin ng kanyang nobyo. Sabay pakita sa isang singsing na halatang mamahalin. Papawala ng araw kaya't magandang siniri ang ginawa niya sa pagpropose. Will you marry me? Handa ka bang maging asawa ko? Maging ina ng magiging anak natin lahat? Pakakasalan mo ba ako, mahal? Third. Alam kong bago pa tayo magkabalikan, hindi naman kita minabadali na pakasalan ako agad kung hindi ka pa handa. I just want assurance and I want you to wear this ring as a sign of our love. So, will you marry me? Lumaki ang guhit sa labi ni Tiffany at sunod-sunod na tumango. Yes! Yes! Pakakasalan kita. Third Brandon Honor. I love you so much. Nanginginig na isinuot ang singsing ni Third sa daliri ni Tiffany at agad itong niyakap at pinaikot-ikot sa ere. Opisyal na silang mag-fiancé at sabay silang lumipad patungong Cebu upang ihatid ang magandang balita sa kanilang dalawa. Masaya ang puso ng dalawa dahil kahit sa pagsubok na kanilang pinagdaanan, gumawa pa rin sila ng paraan upang sila'y magkitang muli. Ang kanilang pag-iibigan sa lungsod na yon na ilang taong naudlot ay magpapatuloy at wala nang muling makakaputol. Lumipas ang isang taon, tuluyan ang itinali ang pag-iibigan ng dalawang taong nagsimula na hindi nagkakaintindihan. At dahil sa pagmamahal, pinagkaisa sila at kahit magkaiba man ang kanilang mundong kinalakihan at lengguwahe na lumalabas sa kanilang mga bibig, magkakaintindihan pa rin kung may pagmamahal na pumapagitna. I love you, Miss Manila. Nasa kama na sila ngayon, handa ng diligan ang unang gabi nilang mag-asawa. Ako nasad ka. Akong Cebuano, gihigugma teka.
Ani Tiffany sinalubong ng mainit na halik ng kanyang asawa at tuloy nang ibinigay ang sarili sa kanya. Hindi naging basihan ng magkaibang lengguwahe at estado sa buhay upang mangyari ang kanilang pagmamahalan. Kung kayo ang itinadhana, gagawa't gagawa ng paraan ng Panginoon na kahit anumang pagsubok, sa huli, kayo pa rin ang magkakatuluyan. Wakas.